Mainit, maingay uli. Teka, mute muna kita. Yan. So, ayan. Magandang gabi po muli. Umaga, tanghali, hapon, nasaan man kayong sulok ng daigdig. Kamusta po kayo? Dito na naman tayo sa ating ah, GMN Holistic Free Live Consultation with Doc RJ. Pero bago ang lahat, paalala na naman tayo uli na ang holistic medicine ay hindi po para sa lahat. Para lamang po ito sa mga taong maniniwala at magtitiwala na mayroong nag-iisang lumikha ng lahat, na siya pala ang pinagmulan ng lahat ng mga pagsubok. Kasi itong mga sakit na to, mga karamdaman at mga nakikita na ng ating mga mata, ay mga namamatay ng maaga pa lang, namamatay na sila. Bata pa lang, namamatay na sila. That I just Kasi pour a little bit isa into the lamang po top. itong paggising. Yun po ang kahulugan ng mga sakit. Dahil po, sabi ko nga uli, kung bubuksan natin ng Deuteronomy chapter 28 verse 58 to 61, ang linaw po doon nakasulat Gentlemen, naman quick na question. Has the word forbidden kapag ever kayo caught your hindi sumunod sa mga kautusan na nakasulat sa aklat ng pagtuturo, ah, bibigyan kayo ng mga sakit, kasama ang mga anak ninyo, mga sakit na kinatatakutan sa Ehipto, mga sakit na hindi na nakasulat sa aklat hanggang kayo maubos at mamatay. Yung mga hindi na nakasulat sa aklat, yan yung mga sakit sa panahon natin ngayon na ang dami-dami na hindi na ma-diagnose. Eh, kasi nga dahil nga sa pagsuway, dahil sa kamangmangan, dahil sa walang kaalaman, ano ba ang dahilan ba tayo nandito sa lupa kung sa uli mamamatay ka rin pala? So walang nag-focus doon ng mga tao. Akala nila ang sakit ay makukuha lang sa simpleng pag-inom ng synthetic drugs o operation, chemo, radiation, or iinom ka ng mga kung ano-anong supplement. Ba't ko nasabi? Kasi nga, sa 10 taong kong mahigit na ginagawa itong holistic medicine, kahit na lahat na ibigay mo na sa mga tao, meron pa rin yung mga ilang buwan babalik, taon babalik. May sakit na naman. Kasi nga, hindi na iintindihan ano bang holistic medicine. Sabi ko nga, hindi lang ako doktor ng katawan kung hindi ako ay doktor ng espiritu. Ako ay isang holistic spiritual doctor. So doon ang focus ko talaga sa espiritu dahil ang lahat ng tao dito sa mundo ay nagmula sa espiritu talaga. At yung nagbigay ng pamantayan, nakalimutan na tayo ay ginawa kawangis niya. Ginawa tayo ah, kaparehas niya na espiritu rin, na isang araw hihiwalay ka sa katawan na to at dalawa lang ang ending natin. Dito sa lupa, isang natulog at isang pinahirapan. Ano yung natulog? Dahil sa katandaan, ano yung pinahirapan? Eh, matatapos na lang ang oras mo pero nakaratay ka, may sakit ka, may cancer ka. Yan yung pinahirapan. Kung matapos man ang oras mo rito, hindi pa rin talaga tapos eh. Bakit? May dalawang destination pa. Hmm. It's either langit o impyerno. Kung meron maniwala kayo, kung merong langit o impyerno, nasa sa inyo na yan. Or reward or punishment. Dalawa rin eh. Huwag kayong mag-expect na reward or langit kung hindi nyo alam ang Deuteronomy chapter 28. Hindi, Dok, sa mga Israelita lang yan. So, ibig sabihin, iba na yung Diyos ngayon. Tandaan nyo, sinabi ko na noon pa, ang Diyos noon siya pa rin ang Diyos ngayon
magpakailanman. Hindi po siya nagbabago at nag-iisa lang siya. Yan yung kausap ni Adam, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, hanggang kay Prophet Moses. Yun yung kausap sa Mount Sinai, yung nagbigay ng 10 kautusan. Kapag hindi niyo po kilala ang nag-iisang lumikha, iba na po ang sinasamba ninyo. Yan po ay kasalanan na, idolatry na. Wala na dun sa 10 kautusan na nakakakilala na mayroong nag-iisang lumikha na siya pa rin ang Diyos ngayon na kinalimutan. Kaya nga, ayan, ang dami ng mga tao ngayon nabuhay na lang din sa katawan. Kung ano magpapasarap sa katawan, pagkain ba ito, sex ba ito, bagay ba ito, lugar ba ito, pera ba ito, tao ba ito, puro sa katawan. Kaya nga, ang daming corrupt ngayon. Ang daming namumuhay na parang aso't unggoy na lang. Kahulan ng kahulan. Anong kahulan ng kahulan, Dok? Eh, tingnan mo, di ba, halos lahat ng makita mo sa social media, nagbabangayan. Sa gobyerno o ordinaryong mamamayan, nagbabangayan. Meron ngang sinasabi nga na ang mundo ay mukha na mukha ng aso. Bakit kahulan ng kahulan eh? Yan na nga kasi nga dahil ang mga tao talagang nabubuhay na sa lasyonhara. Puro salitaan ng masasakit. Meron nang nabaril pa. Imagine mo, nabaril na vlogger. Dahil hindi nila alam yung lumalabas sa bibig yun ang isang mabigat na kasalanan. Yun ang hindi nila nakikita. Yung yung lumalabas sa kanilang bibig which is evil tongue. Ayan. Hindi nila alam yun pala ang pinanggagalingan ng mga sakit. Yung salita na yun na lumalabas sa kanilang bibig. Yan po ang kung tawagin nila shunhara or evil tongue. And then nga kasi nga, ang mata kasi makasalanan eh. So kung ano nakikita ng mata at na-adapt ng pamumuhay, yun yung lumalabas sa bibig. Ay nako. Kaya nga, yan nakakatakot. Yan ang nakakatakot na nangyayari sa mundo natin ngayon. So, yun, yun lang muna. Kung meron po mga katanungan, i-text nyo lang po dito and then, teka ha. Kung meron pong gusto rin magpakonsulta, i-send nyo lang po dito sa aking page para mabigyan po kayo ng free consultation. Pero magpi-fill out po muna kayo ng holistic form. I-fill out. Katulad ng kanina, mayroon nagtatanong. Bati muna tayo sa ating mga taga-subaybay ngayon. Magandang gabi po sa inyo dyan. Ay, Mamilet. Hello, Mamilet. Good morning. Ah, magandang gabi po, Lani Jacinto. Baby Lyra Gazingan, Teresa Saludes. Uh, Nelski C. Aligarbes, Ronnie T. Divino, and Edgar Santa Ana. Magandang gabi sa inyo dyan, mga kapatid. Bradmel, baka meron kang ano dyan ha, mga questionnaire dyan ha. Magandang gabi dyan sa iyo, kapatid na Edwin Mogol. Ganda mo, brother.
Marokasyon. na Ma'am Lani Jacinto, yung bato sa apdo, gaano katagal na po ba yan? Ano po bang edad, timbang, at saka tangkad? Ito ba ay lalaki o babae? Ma'am Lani Jacinto, bato sa apdo. Gaano katagal na ho ba yan? Magandang gabi rin sa inyo, Ma'am Tina Katipol. Ano ba to? Ano po bang pangunahing dahilan bakit nagkakaroon ng high blood ang isang tao? Ah, ang high blood pressure kasi actually hindi naman to talaga, kung tutusin, hindi to talaga sakit eh. Pero ang unang pangunahing dahilan yung pagtaas ng glucose na nagiging dahilan ng paglapot ng dugo kasi kung ikaw ay napakain or hindi ka umiinom ng tubig. Isa yan, nag-contribute ka ng mga pagkain na mataas ang glucose formation or like mga carbo. Kasi yung mga tao kung hindi carnivorous, caninvorous eh. So lahat ng ipapinapasok mo sa bibig mo either nagiging dahilan ito ng paglapot ng dugo. So yun. Tapos hindi ka pa umiinom ng tubig. At pangatlo, nagko-contribute yung sinasabi nilang plaque buildup. Yung plaque buildup naman later na lang din nangyayari yan kapag meron ng leak. Nagkakaroon na ng leaky gut syndrome because itong mga microbiome which is dun sa enteric villi, merong mga microbes doon na nagpo-protect dun sa absorption ng lahat ng kinakain natin after metabolic process. So, dapat micro lang ang pumapasok doon. Kaya lang pag meron mataas na acidity na pumupunta ron sa colon and then nagbabago yung pH nun, of course, meron opportunistic bacteria doon. Kung meron pang nag-intake pa ng mga synthetic drugs, so nagwi-weaken yung mga microflora. Supposed to be sila yung nagpo-protect dun sa gut, dun sa enteric villi, na kung saan ina-absorb yung nutrients. Nagkakaroon po na inflammation yon. And then, pag nagkaroon ng nagkaroon ng leak, so dun pumapasok na yung mga hindi natutunaw, kasama na yung fats. So nagkakos ng plaque buildup yan, crystalline formation. Isa rin nagiging dahilan ng paglapot ng dugo. So yun. Kaya nga sabi ko napakahalaga ng tubig asin kasi para maiwasan yung pagbabago ng pH ng bituka, ng dugo. Yan. At kung maaari nga, yung mga synthetic drugs kung hindi naman kailangan talaga. At saka sabi ko nga, wala naman talagang dapat synthetic drugs kasi hindi naman pagkain yan eh. So hindi rin natutunaw yan. So pag ang mahirap dito, nagko-contribute yan ng leaky gut syndrome kasi nga foreign substance yan. It promotes acidity. So kaya nga ayun. So okay na. Baka meron ka pang gustong idagdag diyan. Ma'am Lani Jacinto, yun pong bato sa apdo, yung sinasabi ko, ano po ba yan? Ilang taon na po ba yan? Ah, babae ba to, lalaki, anong timbang, anong tangkad? Nagbigay po ako ng link ko rito para i-add nyo ako at mabigyan ng free consultation yung may problema sa bato sa apdo.
Doon, Dok, paano po kaya yung pinadala po sa akin na suman? Ano lang naman yan, gata tsaka asin. Suman? Anong Opo, kanin? kanin. Okay lang naman sa tanghali mo na lang kainin. Okay, okay, okay. Basta lahat ng may edad na kung maaari yung nagpapalapot ng dugo, huwag nyo kakainin sa gabi. Basta sa Okay, tanghali nyo lang okay. kainin, and then hydration after 1 hour para hindi lumalapot ang dugo. Kasi kapag lumapot na yung dugo at nagbago na yung pH ng dugo, andyan na yung mga opportunistic bacteria kasi nga diyan sila nabubuhay eh. Nagiging dahilan ng pamamaga, infeksyon, Hmm. bukol, bara. Pwede kayo Mm. ng dalawa lang? Sa tanghali lang. Okay, okay, okay. Sa tanghali. Pag sa gabi na Maganda kasi ang laman yun, maalat eh. wala nang kakain. Yung kalamansi na sinabi ko sa inyo, ginagawa niyo ba? Ay, tuloy-tuloy po yun. Yung 2 kutsaritang purong kalamansi, isama niyo yung Yes. balat at buto kung maaari. Opo, opo. I-juicer ninyo. Kunin niyo yung katas Mm, nun. yes, Kung yes. malalagyan niyo pa ng lemon, mas maganda. Powerful, Naghahanap ako soup, ng lemon eh. superfood po yan. 2 kutsarita sa kalahating litrong tubig. Isa sa tanghali, isa sa gabi bago matulog. Yes, yes, yes. Mm. Ako minsan nakakatatlo eh. Sabi ko, ano ba nangyari sa akin eh? Pero kasi, okay po yun. Pero okay Okay lang. po yun. Lalo kayo magiging makulit niyan. Pampakulit yan eh. Hindi Yun na kasi nga nga, eh. energetic po. Energetic yung, saka yung hormone, nakakatulong po sa hormones. Okay, okay, okay. Powerful vitamin C. Mm. Ganda naman po pala. Ay, ano po kaya Yun, yung santol? pwede naman Nilagal. yan. Pwede naman yan. Sa tanghali nyo rin kainin lahat sa bago mag alas 9, ganon, alas 10, bago Balat at magtanghalian. saka, balat at saka yung laman. Kakainin mo lang. Ah, Hindi, binabalatan nyo yung santol, di ba? Pero O, wag merong nyo lulunukin yung buto. buto ha. Baka Oh. tumubo sa tiyan. Hindi, ginulungan ko. So okay lang pala yung Hmm, pantanghali. Okay. okay na. Basta sa tanghali lang kayo maging matakaw. Oo. Pagdating sa hapon, pwede pa naman yung basta kung hanggang, basta nasa edad na at least hanggang alas 5, alas 6, wala na kayong kinakain dapat. Puro Okay, tubig, okay. tubig asin na lang. Okay. Thank you po. Mas Thank you. mahabang nagpapahinga ang katawan, mas nakakapag-repair siya after magpasok ng pagkain at saka mabe-breakdown na maayos yung lahat ng kinakain. Mm. Okay, okay. Barakasin, barakasin. Mm-hmm. Kasi, Eh, baka po may mga katanungan kayo dyan, i-text nyo lang po rito ha. Ano ba yun? Masakit ang ipin, ipabubunot daw. Eh, kung nasa inyo po yun, kung hindi nyo na kaya, hindi pa bunot nyo na. Pero yung may mga butas na ipin lang, kung meron kayong, yung maaanghang ba, yung paminta, balatan nyo po yun salpak nyo po doon kung may butas. Or magmumog po kayo ng asin, may mga butas ang ipin. Kapag ano na, wala na yung pamamaga, gusto nyo papasta nyo o pabunot nyo na kung sobrang ano na. Kasi papasukan ng papasukan yan.
Ano po ang sinyalis na hindi na dapat ipagwalang-bahala kapag mataas ng blood pressure? Eh, ang sinyalis ng hindi mo na kaya yung halimbawa mataas na yung blood pressure mo, nahilo ka na, masakit ang ulo mo, eh, wag mo lang ipapasawalang-bahala yung mga gano'n kasi hindi mo alam baka may, nangyayari na. Ang unang gagawin mo lang naman kung sino man 'yan, eh, hindi mo nakakain within 12 to 24 hours kasi pakiramdaman niyo yung katawan ninyo. Basta may mga sign and symptoms na because, for example, mataas ang sinasabi nilang blood pressure or cholesterol or anything, glucose, eh, lahat yan nagkokos ng paglapot ng dugo. Marami na nangyayari diyan. Andiyan na yung masakit ang ulo, hindi matulog, hindi madumi. Marami ng pananakit sa buong katawan. Hindi po kakain muna within 12 to 24 hours. Salt and water lang ang gagawin. At tigilan po mag-isip, tigilan din matakot. Kung oras na, oras na. Sino ba makakapigil nito? Wala naman eh. Yun ang problema sa tao kasi puro puro takot ang palagi na lang nasa isip nila, puro na lang takot kasi yun ang naituro sa kanila ng mga pumahawak sa kanila dati na kapag masakit ang ulo, minom ka nito, mataas ang BP, inumin mo to, mataas ang glucose, inumin mo to. Puro na lang, puro tapal-tapal lang. Kaya hindi mo alam yung iniinom mo, yun ang magsisira sa atay mo, bato. Ang ending mo ano, dialysis. Yan. Or kung hindi ibig sabihin mataas ang yung tinatawag na kasi kapag may high blood pressure usually yan sinasabi nila may mga management na bagong lumalabas na sinasabi na pati yung creatinine, BUN mataas na rin kailangan ka na rin i-dialysis. Kasi ang konsepto noon eh malapot na raw yung dugo, kailangan alisin, bawasan yung basura. Ay nako, yun. Yun ang problema, yung mga synthetic drugs, eh, foreign substance po yan. Alisin kasi yung takot, kung oras mo na, oras mo na. Hmm. Ang problema, pag pinakialaman mo tong katawan na to, nasaan ang pagtitiwala natin sa lumikha? 'Di ba? Hindi naman eh. Kahit na anong pigil mo rito sa katawan na to, eh talagang kukunin at kukunin din eh. Kasi nga sabi ko nga, ang holistic medicine nakatuon sa espiritu na lahat ng mga sakit, problema, yan ay paggising lamang. Na itong mundo na to hindi to pasyalan, hindi ho tayo nandito sa mundo para magsaya, magdrama, ubusin ng oras sa mga walang kwentang mga bagay. Dahil isang araw mauubos ng oras natin dito, nakatingin ka na lang sa mga tao sa paligid mo dahil matanda ka na. Anong dahilan kung ba't ka nabuhay? Kung isang araw ganun na lang ang purpose mo. Nilalaro ka na lang ng mga tao sa no. Hmm. Walang naintindihan sa paglikha. 'Yun ang problema. Isang araw paglololokohin ka na lang ng mga apo-apo mo. Hindi pupuwede yung gano'n. Dapat kahit matanda ka na meron ka pang ikaw yung pinanggagalingan ng ano, kaalaman kahit matanda ka na. Dapat, magiging ala-ala mo, na ikaw ay, nagbigay ng kaalaman tungkol sa katotohanan ng buhay. Hindi dito sa mundo, ha. Kasi lahat naman ng tao papanaw, eh, wala namang makakaligtas, eh. Kaya lang yung malaking katanungan, anong ginagawa natin dito? So 'pag hindi yun alam ng tao, yun ang problema. Kaya araw-araw uubusin lang yan ng oras nila sa mga bagay kung anong magbibigay ng kasiyahan sa katawan. Pero yung espiritu, wala. Walang naintindihan.
Yun yung nakakalungkot eh. Tapos makikita mo sa mga Facebook, yung mga pumanaw ng mga tao, sasabihin nila, Happy birthday sa heaven. Wala, gaano ka nakakasiguradong nakapunta sa heaven yan? Siguro pupunta sa heaven para i-judge. Kasi andun si Hashem eh. Andun yung creator of all, judge of all. Hindi pwedeng nagbigay siya ng pamantayan dito sa mundo tapos i-ignore mo rin. I-ignore mo lang, hindi mo papansinin. Kaya nga, itong holistic medicine ay nakafocus sa espiritu na dapat maintindihan ang pagkakalikha. Dok, nananalangin naman kami, Dok. 3 beses nga sa isang araw. Sapat ba yung panalangin? Nakasulat naman na ang sino mang nananalangin ngunit nagbibingi-bingihan sa kautusan, maging kanyang panalangin ay kasuklam-suklam at hindi pakikinggan. So, useless kahit lumuha ka pa ng dugo. Hmm. Walang saysay ang panalangin. Kasi nga, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay o pagkain, kung hindi sa salita na lumalabas sa bibig ng lumikha. So wala kang choice talaga kung hindi sumunod eh. Hmm. Sinabi nga kayo ay magpakabanal dahil ako'y banal. Kasi nga, yung sinabi ng Diyos nung nilikha ang mga tao, humayo kayo at magpakarami. Hindi ibig sabihin dumami, magpakarami ng ng lahi, hindi ganoon. Espiritu ang tinutukoy doon. Huwag niyo gagayahin yung dumami katulad nung ah, dumami, ang daming asawa, ang daming anak. Ano yun? Katawan lang nakafocus yun eh. Hindi naman sa espiritu. Ang sinabi, humayo ko at magpakarami. Base sa paggawa sa inyo, kung kayo ikaw ginawa na tao, kanino ka ba nakahambing? Kung ikaw ginawa ng lumikha bilang isang hayop o mga hayop, di hayop ka. Kung dumami kayo na mga puno, puno ka. Mga halaman, lahat na nilikha. Pero ang ginawa ka ng Diyos, kawangis niya. Hindi ibig sabihin, mamuhay ka na parang hayop na nasa katawan ka lang nakapokus. Ang sinasabi ng humayo kahit magpakarami ay base sa pagkalikha sa inyo. Hmm. Eh, halos lahat ng tao ganyan, puro na lang sa katawan ng pinamumuhay. Kaya nga isang araw kapag meron ng nararamdaman, ayan na, ang dami nang mukha ng parang napaka naman ng buhay. Parang yung pagsubok, di ba? Nung dati, parang yung katulad ng mga artista, mga sikat sila. Isang araw makita mo may sakit na, mukha ng kawawa. Meron pang isang showbiz personality na ngayon mukha baliw na raw, paikot-ikot na lang sa Laguna, parang ganon. Hmm. Sino nga ba yun? Si Sita Astals ata yan. Si Sita Astal ba yan? Brad Mel, nakita mo ba yan? Yung mga dating sikat. Saka may mga nagkasakit, katulad na lang yung mga nagkandamatay na mga sikat na mga action star, di ba? Kung titingnan natin sila yung mga yung pattern ba ng buhay. Nakikita natin yung mga isinasadula nila ng mga buhay. Ang katotohanan ang ending sakit at kamatayan lang din. May katapusan o hangganan. Kaya nga dapat malaking usapin yung ano bang buhay. Kaya nga kung anong kasikatan mo nung unang panahon, eh
darating din ang ikaw ay magkakasakit, tatanda, mamamatay, isa ka na lang kwento, di ba? Kahit sa ordinaryong tao, nangyayari naman lahat yan. So, ibig sabihin, walang pinagkaiba. Mapahari ka man, katulad ng mga noon, yung mga hari, pari, propeta, o ngayon mga presidente, mga lahat ng uri ng tao na nasa mataas na posisyon man pare-parehas lang. Wala namang pinagkaiba. Pero ang tanong, anong naintindihan mo rito sa lupa, di ba? Kung sa huli, ang ending mo, nakarate ka na lang. Asang araw, mawawala ka na, isa ka na lang kwento. Di ba? So anong mahalaga sa'yo? Yan, baka may mga gusto kayong itanong dyan. Redmel, meron ka pa bang ano dyan? Ano mga tanong dito? Flu vaccine. Huwag kayong magpapa-flu vaccine. Kung maaari. Kasi kung yung flu vaccine, lahat naman ng tao, pag dumarating na nagkakasakit na yung katawan nila, isa lamang pong adaptive response o reaction ito na kailangan mag-repair ang katawan. Kailangan i-eliminate yung mga bakterya kapag masyado ng bagsak ang pH ng dugo, bumabagsak na uh, yung pH imbis na balance pH 7.3 to 7.45 nagiging below. So nagiging acidic na. Kasi nga nai-stress na yung mga tao sa dami ng problema. Mm. Sa gobyerno lang, apektado ka na lahat ng mga bilihin nagtataas. Imagine mo yan. Walang tigil na pagbabayad ng monthly dues. Kuryente, nagtataas. Yan, tubig, lahat ng bilihin, di ba? Hindi ka ba may stress? Kaya lang sabi ko nga hindi mo na maalis yan. Araw-araw sinusubok talaga ang mga tao. Tapos may bagyo pang parating, di ba? Sa ibang lugar nga nakita mo ang dami nang namatay, lindol. Hmm. Pero sa akin, sabi ko nga sa holistic medicine, ang tawag ko lang po diyan paggising, no? Sinusubok ang lahat ng tao rito sa lupa. Ginigising araw-araw sa lahat ng problema, sa lahat ng pangyayari. Ginigising lang. Paggising lang po 'yan. Sino bang tatawagin ninyo? Sino bang hihingan nyo ng tulong? Tao? Parehas ninyo? Parehas natin, mga tao? O yung lumikha ng tao? Kaya nga pag wala kayong oras alamin yung malalim na kahulugan ng buhay, spiritual, nonsense ang existence o yung pagkakalalang sa'yo rito sa lupa. Walang saysay. Kung yung mga scientific ka lang nagpo-focus ng mga kaalaman o mga basta kaalamang pantao, mga ideology of man, mababaw. Kahit na malaman mo na lahat ng anong meron dito sa nilikha, pero yung lumikha, wala kang alam sa kanya, yun ang malaking problema mo. Nonsense yung mga natutunan mo. Ano? Bilang mga bilang mga mananampalataya, paano natin maihikayat ang ating pamilya na mamuhay ng mas malusog habang isinasabuhay ang mga prinsipyo ng Torah? Yun naman ang sinishare lang natin Ah, para mamuhay ng mas malusog, about Levitical diet. Kung anong design lang ng creator,
kung anong design dito sa Pilipinas, ang mga nakatira dito sa Pilipinas, kung anong pagkain dinisign dito, yung bahay kubo, prutas, gulay, mga halaman na may buto, yung mga seeds, nuts, beans, legumes. Yun lang dapat ang kakainin. Yung mga pinagbawal, wag kakainin. Hmm. Dapat malinis. At saka dapat nga matuto silang magpasalamat. Yung ginagawa natin na Birkat Hamason, yun ay pagpapasalamat sa kinakain natin. Kasi kapag hindi ka nagpapasalamat doon sa nagbigay ng buhay, dahil siyang may-ari ng lahat para ka palang nagnanakaw. Bakit? Totoo naman eh. Sa tingin nyo, kung ang lumikha ay hindi nagbibigay ng araw, hangin, tubig, ulan, ano mangyayari sa mundo? Wala. So ang lahat ay kanya. Kasi kapag wala siyang araw, hangin, tubig at ulan, wala kang i-expect na pagkain. Ano, magpiprint ka ng pagkain dyan? Kung walang araw, hangin, tubig, ulan, wala tayong kakainin. So lahat ng tinatanggap natin galing sa kanya. Kaya kung hindi ka nagpapasalamat at hindi mo alam yung tamang panalangin, yung bago mo na isubo yung yung prutas for example, 'di ba? May panalangin diyan. Baru kata Adonai Elokeinu melech haolam borei perei haetz. Who created the fruits of the tree? Bakit kailangan Hebrew doc? Yun ang lingwahe ng ama natin eh. Hindi naman siya English speaking kung tutuusin. Ang ginamit niya naman talaga lingwahe. Ang tawagin ay Lashon HaKodesh or language of heaven or holy language. Anong kahalagahan ng Sabat sa pagpapahinga ng ating katawan? Kapag ang tao ay kapag alam niya yung Sabat at nag-perform siya ng Sabat o nag-observe siya ng Sabat, eh, ino-honored mo yung Sabat, bumabalik ka from the beginning. On the seventh day, Hashem sanctified the seventh day to make it holy. So, ibig sabihin, nagpa-participate ko dun sa creation at ina-acknowledge mo yung lumikha, kung sino man yung lumikha na tinutukoy dun sa scripture. Parang nagpa-participate ka. So, nagsasubmit ka as a spirit na kawangis niya. Kasi nga, yun nga yung sinasabi kayo, magpakabanal dahil ako'y banal. Kapag hindi ka nagsasabat, hindi mo ina-acknowledge yung creator mo. Kasi nga, ibinigay yun sa 10 kautusan. Remember the Sabbath day to keep it holy. Sino lang ba nag-o-observe niyan? Kasi nga, sabihin nila, hindi naman kasi namin tinuro yan eh. Kasi nga, hindi naghanap, di ba? Kung bakit sinabi ng Diyos sa Isaiah 56, wag naman sabihin ng taga-ibang bansa na sila ay inihiwalay ko sa aking bayang Israel. Ang sino mang sumunod sa aking pamantayan at magsabat. Oh, bakit niya sasabihin yun? Ibig sabihin, welcome pala ang lahat. Wini-welcome ang lahat na sumunod sa pamantayan at magsabat. Hmm. Kasi nga, di ba, doon sa ikalawang kautusan, ang sabi naman doon, ah, ano ba to? Showing mercy unto 1,000 generations of them that love me and keep my commandments. Siya ay nagpapakita ng awa sa mga taong ah, sumusunod sa kanyang pamantayan at totoong nagmamahal sa kanya. Nasa ikalawang kautusan niyan. Doon naaawa ang lumikha sa pagsunod.
Mahalaga kasi itong pinag-uusapan natin kasi sabi ko, ako ay nakatuon sa espiritu, hindi sa katawan. Kasi ang totoong manggagamot, hindi naman talaga ako. O kung sino man ang nagsasabi ritong doktor-doktoran. Ang doktor po talaga, nagtuturo, hindi po nagpapagaling. Kasi ang totoong manggagamot, yung lumikha, binigyan ka na ng katawan na kusang gumagaling, hindi mo lang alam kung paano ito gagawin. At sabi ko nga, yung pagtitiwala or bitakon and emuna is faith, dapat malaman ninyo yun. Hmm. Hindi yun basta, hindi yun basta naiintindihan ng mga tao eh. Unless magpakalalim ka kung ano yung ibig sabihin ng holistic medicine. Kailangan matuto kang mag-shakrite, minkan, bedtime shema, yung 3 times a day prayer. Hmm. Kasi kung isa lang ang lumikha natin, isa lang ang ginagawa ng lahat, hindi pwedeng iba-iba. Hmm. Kailan mo pa malalaman yan at kailan mo ka magpupursiging alamin ito? Kapag mamamatay ka na? Wala nang kapatawaran pag wala ka na. Andito pa lang sa mundo na to, meron ng forgiveness kapag ginagawa mo na. Hindi nga, ang sabi nga ng lumikha, di ba? Sabi niya sa Ezekiel and Zechariah, sabi niya doon, kasalanan ko bang mamatay ang masasama? Manong siya tumalikod sa kanyang maling gawa at sumunod at siya ay mabuhay. Lahat ng kasalanan niya, kakalimutan. So, sumunod ka na. Akala mo tapos na yon. Kapag ikaw bumalik na naman dun sa maling gawa at kinalimutan mo ang mabuting gawa, lahat din ang ginawa mong kabutihan ay kakalimutan din. So, ano yun? Pabalik-balik? So, kapag tumalikod ka na, kailangan mo nang gagawin yung ginagawa ng pagsunod. Dapat intindihin mo yun. Alamin mo yun. Hindi lang narinig mo sa akin. Kasi hindi pwedeng yung nananalangin ka kahit na anong iyak mo dyan. Kung hindi ka naman sumusunod, walang silbi ang panalangin. Isang araw, uhusgahan ka. Anong gagamitin sa'yo? Tora din eh. Or yung kautosan eh. Wala namang iba eh. Hmm. Yung kapag hindi nilaliman ba, mababaw. Wala, hanggang doon ka lang. Kasi yun ang problema naman kasi sa mga tao kasi. Yung katamaran eh. Pride and ego. Yan. Tatlo lang naman. Katamaran, pride and ego. Ayaw nilang, sa totoo lang, hindi po sa akin yung ano, hindi po sa akin yung kaalaman. Sinishare ko lang. Sa akin nga, libre, di ba? Mag-aral ka ng Torah sa akin, libre. Samantala, mag-aral ka sa Israel, 1.5 million. Subukan yung i-research. Magkano mag-aral ng Torah? Sa akin, libre lang. Hmm. Bigyan mo lang ng oras. Oo. Kasi maraming nagsasabi dyan, madasalin, madasalin. Oo, ando na tayo. Pero tingnan natin kung magagawa mo talaga. Wala kasi, wala naman tayong ibang ipapakita ng patunay doon sa lumikha ng tao kahit hindi natin siya nakikita. Walang ibang patunay na talagang totoong magsasubmit ka sa kanya. Kung hindi, panalangin lang naman eh. Nakasulat na yun eh. Kasi wala nang ang templo, di ba? Nasira na. The last temple, yung King, uh, uh, ano ba to? Yung second temple na after ng first king na temple na gawa ni King Solomon, yung sumunod na temple, um, Cyrus and then yung time of Ezra. So, wala na. So, kaya nga yung mga simbahan ngayon, hindi naman totoong simbahan yan. Yung mga pari dyan, hindi naman totoong anak ni Aaron yan. Hmm. Christian doctrine. Yung totoong pare, wala na. Wala na temple eh. So, hindi.
So, kailangan maintindihan nila kung ano yung malalim na ibig sabihin ng panalangin. Hindi ibig sabihin madasalin ka pero hindi mo naman naiintindihan kung paano ba talaga manalangin ng tama. Hmm. Bakit mahalaga kaya siya ang ating katawan? Hindi mahalaga kaya siya yung katawan, yung espiritu. Yung katawan sumusunod lang yan sa ah, sa espiritu na nakatira dito. Siyang nagkokontrol ng lahat. Itong espiritu na nanahan dito sa katawan na 'to, siyang mahalaga kaya siya yung espiritu, hindi yung katawan. Ang sinasabi lang, itong katawan na 'to kailangan ingatan mo 'to, 'wag mong papasukan ng mga basura, gano'n. Gano'n lang 'yun. Wala kang ipapasok na wala sa kautusan. Naku, kung marami lang ang nakakapanood nitong katulad ng dati, daan-libo. Kung marami lang nakakakita nito. Maging bukas lang sana sila, eh. Ang daming malalaman na hindi nila nalaman sa university. Kaya nga ako 10 years ko ng ginagawa 'to, libo-libong tao na natulungan, walang synthetic drugs. Babalik lang kayo from the beginning kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Kailangan lang pala sumunod sa Kanya at Siya ang nagbibigay ng awa. Kung tatagal pa ang buhay mo rito sa lupa, ingatan mo ang bibig mo, yung mata mo, hmm, at yung tenga mo. Kaya maraming pagsubok araw-araw, walang katapusan. Itetest yung puso mo sa nakikita ng mata mo, sa naririnig ng tenga mo, kung anong magiging reaction mo sa lahat ng nakikita at naririnig mo. Magagalit ka ba? Makikisali ka ba doon sa mga gawaing masama, doon sa mga rebelde na nagrebelde sa pamantayan ng lumikha? Hmm. Na gusto lang pala magkaroon ng titulo rito sa mundo, sikat, papansin. Yung mga tao talaga ganyan, eh. Kasi yun nga, kaya nga nagkaroon ng hindi niyo maiintindihan ito pero nung time of ano, Tower of Babel, yung mga nagtayo ng tower, merong understanding dun sa Kabala na mystical study na lahat ng nagsalita na gusto nilang labanan ng lumikha, gusto nilang mag-create ng pangalan, title. Ayan, di ba halos lahat ng tao gusto nila magkaroon ng titulo. Kasi nga, ito ang nagiging dahilan para maligaw doon sa purpose ng creation sa mga tao. Di ba sabi nga ng lumikha, maliban sa akin wala na kayong sasambahin na ibang Diyos. Eh, itong tao pala, kawangis niya, eh. Diyos din to, eh. Beni Elohim, according sa Hebrew. Or small gods. Hmm. Yeah? So, kapag sumunod ka, dino-Diyos mo na yan. Sinundan mo yung ano, kung siya ay singer, boksingero, kung ano man yung ano niya, talent nito. Kasi nga inuubos ang oras, eh. Lahat ng mga tao inuubos yung oras. Hmm. Katulad nga, 'di ba, ba't ba nilabas ang mga anak ni Israel sa Ehipto? Para maglingkod sa ilang, o sa wilderness. Kasi nga natrap yung spirit nila dun sa kay Pharaoh, eh. Puro ano lang, pagpapaalipin. Paalipin sila, yung espiritu nila hindi nakapaglingkod. Hmm. So ngayon akala nyo ba malaya na kayo? Hangga't hindi kayo nagkakaroon ng oras sa espiritual, nasa Ehipto pa rin kayo.
Nandyan kayo, control kayo ni Pero. Yung Pero, yan yung nagpapahirap sa inyo sa isang araw na wala na kayong oras para sa inyong spiritual, kilalanin o alamin ang purpose ng buhay, sino bang lumikha, ano bang ginagawa ko rito, sino ba ako, 'di ba? Kung tutuusin lahat tayo pare-pareho lang ang ending, ang goal. Kasi itong mundo na to is a testing ground. Lahat tayo sinusubok, lahat. Sino bang susunod o hindi, 'di ba? Yung ilang may kakakalayaan namang mamili eh. Kung ano yung gusto nyo, gawin nyo lang. Anong matututunan na natin sa buhay ni Moses tungkol sa pahinga? Anong pahinga? Sabat lang naman ang ano eh. Ang ano natin, Brad eh. Sabat rest. Napakahalaga ng sabat eh. Kasi nga, yung nagsasubmit ka dun sa creator mo, sa kanyang paglikha sa lahat, sa sanlibutan. Hmm. Doon tayo parang nagising ka na ikaw ay parte ng kanyang creation. Kasi yung hindi nagsasabat eh, hindi ina-acknowledge yung lahat ng nilikha ni Hashem. Hmm. Yung mga nagpa-participate, yun, kilala si Hashem. Eh yung mga hindi nagpa-participate, di hindi kilala yung lumikha. Napakahalaga nun kasi nagsasubmit tayo sa kanya. Kapag tayo nagsasabat at tayo ay totoong nabibless spiritually. And then, nakakatupad ka sa kung ano yung kagustuhan niya, hindi sa kagustuhan mo na araw ng Sabat, nagtatrabaho ka araw ng Sabat, kung ano-ano ginagawa mo, hindi mo alam yung araw ng banal. Ng oras na ba? 9:13. So baka may mga gusto pa magtanong dyan, text nyo lang dito at meron pa tayong 18 minutes pa. 9:30 na tayo Si Daniel, si Daniel, nagkaroon ng paligsahan sa hari ano ni King Nebuchadnezzar. Yun, nang kinain nga niya yung legumes. Legumes ang kinain niya. 10 araw yun. So, after nilang ano, no, kasi nga, pinipilit silang kumain ng ano, ng pagkain ng kaharian. Sabi ni Daniel, subukan mo kami. Sabi niya doon sa hari. Subukan nyo kami na 10 araw, ito lang kakainin namin, yung legumes lang. Tapos, subukin ang kanilang mga lakas. So, yun nga, nagkaroon nga ng paligsahan. Nagkaroon ng kaalaman, talino, or wisdom. Itong sila Daniel. Saka yung, yung paligsahan silang nanalo doon. Dahil magaang ang pagkain, ang katawan ng isang tao kapag nakasunod sa disenyong pagkain, of course. Kasi nga, scientifically na-prove na may magandang benepisyo yung mga seeds, beans, nuts, legumes, any forms of mga seeds na yan. Kasi nga, ano bang sinabi doon sa Genesis 1:26 or 1:29, ganun. Nakasulat naman doon, I give you seed-bearing fruit and seed-bearing plants for your food to eat. So, inano lang, in-apply lang ni Daniel yung design
na pagkain sa nilikha ni Hashem na si Adan. Nalaman naman na scientifically yung mataas ang mga nutrients, antioxidant, super antioxidant pa nga eh. Yung mga seeds, beans, nuts, legumes, according to science, na-prove naman nila na maganda yung benepisyo sa katawan ng tao. Compare sa kain ng mga karne, 'di ba? Lalo na kung unclean, like yung mga pork, baka noon kumakain pa ng kamelyo noon. Yung mga tao kumakain pa ng kamelyo. O kung ano-anong mga endangered species, lalo ngayon. So, yun, marumi kasi at nakakapanghina ito. Ah, yun, marumi kasi at nakakapanghina. Pagpapaaraw. Ang tamang pagpapaaraw, dapat talaga at least between 10 to 3. Kasi po, doon mataas yung ultraviolet B na nagsisynthesize ng vitamin D3. Between 10 to 3 po. Yung 6 to 9, yan po sa mga bata. Yung mga naninilaw na baby, yan. Kasi mataas yung bilirubin. So, kailan mawawala, ipa-flush naman ang katawan yan eh. And then, between 10 to 3, paaraw po. 15 minutes sa harap, 15 minutes sa likod. Dapat po naka two-piece kayo ha. Sando and short. Gulay. Kumain din kayong gulay. Lahat ng merong available dito sa Pilipinas na doon sa Bahay Kubo, di ba? Lahat ng gulay doon pwede niyong kainin. Hmm. Huwag palaging luto. Kumain din kayo ng ensalada, yung mga hilaw. At mag-ano rin kayo, dagdag nyo yung kahit sa isang araw at least 15 to 30 minutes walking or brisk walking para huwag kayong titigil sa isang araw nang wala kayong lakad. At least cardio man lang. Cardio, yung bumilis yung tibok ng puso at may biglang mainit na pakiramdam, yun po ang totoong exercise. Hanggat hindi kayo nagiinit, walang lumalabas po na nitric oxide, hindi po sapat yung exercise na yan. Brisk walking, yan, pwede na rin. Mga 5,000 steps or more than. Kailangan yung magre-release kayo ng nitric oxide yung mainit. Ano bang purpose nun? Nagda-dilate po ang lahat ng arteries na constricted. Kaya maraming mga panlalamig. Una, yung exercise is nakakadagdag ng production ng red blood cells. Kaya kayo minsan nilalamig kasi nga walang bagong dugo. So, kapag ganun, bumababa na yung sukat ng dugo o red blood cells ninyo, kailangan nyo na pong mag-exercise. Or kung tamad kayo mag-exercise, kahit control pose man lang. And then sa umaga, pagkagising ninyo, mag-stretching muna kayo. Dapat yung tuhod ninyo, maiabot nyo sa dibdib, nakahiga. Tutulungan nyo na idikit itong mga tuhod na to, paabutin nyo sa dibdib. Para yung mga ugat dyan, hindi kayo magkaroon ng kung tawagin na yung sciatic nerve problem. Mga naipit dyan.
Yung mga nakakatulog ng palaging nakatagilid kaliwa, merong nararamdaman masakit, ibig sabihin, kasi nga kapag hindi kayo nagpapaaraw, yung spine, lumulundo po yan. Kung kaliwa kayo, of course, bagsak yan sa kaliwa. Kung palagi kayo natutulog sa kanan, bagsak sa kanan yan. So, maraming pain doon. Kapag nasa kanan yung pain, hindi kakaliwa kayo. Kapag nasa kaliwa yung pain, kakanan kayo. Kasi nga, lumulundo yan eh. Kaya nga nag-ES yung itsura ng spine. Oh. So, kaya napakahalaga ng araw. And then yung mga muscles kailangan talagang stretching at saka para yung mga lactic acid dyan magluwagan. Nagta-tightening kasi yan eh. Yung mucus kasi normal lumalabas yan kapag ang bata o matanda nagkakaroon ng plema, ibig sabihin mababa na ang tubig sa katawan or dehydrated or yun, kulang sa tubig. Turuan yung uminom ng tubig na may asin kung maaari. Sa isang litro, kalahating kutsarita lang sa mga bata. Hmm. Turuan yung uminom ng tubig. And then, yun, painumin nyo rin ng kalamansi. Hmm. 2 kutsarita, ilagay nyo sa kalahating litro, painom nyo sa bata. Dapat matuto yan mag-inom ng kalamansi. 2 beses sa isang araw din. Ay, 7 months old pa. Kasi nga, kung yan ay breastfed, okay sana. Baka yan ano na yan, bottle feeding yan, uh, reformulated milk. Mga pharmaceutical grade na milk yan. Galing sa hayop o ay nako. Hindi po, ang totoo lang ang mga phlegm, adapted response din yan eh. Nagtatrap ng microbes yan kaya may ganun. Kaya nga wag niyong palaging sanayan ng ano, kung yan ay reformulated milk, hindi breastfed, yun lang ang problema. Kapag nagbe-breastfed, yung nanay, painumin ng tubig asin twice, hindi, 2 to 3 liters a day kasi nagpapasuso yan. Hmm. Para hindi ano yung dugo, yung ano niya, yung gatas niya, hindi sobrang lapot. Saka baka nag-take na medication din yung nanay o may iniinom. Mawawala rin naman yan. Mabilis na ma-recover ang bata. Baka yan puro lang nasa malamig. Balutan nyo rin ang paa at saka ano, yung ulo. Naka-cover talaga siya dapat. May 6 minutes pa. Baka may gusto kayong itanong dyan. May 6 minutes pa tayo. May 6 minutes pa. May gusto kayong itanong dyan. 6 minutes pa tayo. Ano ba itong mga tanong mo, Brad?
Ano pong pang-araw-araw na gawain na maaaring hindi namin namamalayan na nagpapataas ng blood pressure? Eh, hindi niyo namamalayan, tataas. Kasi nga sabi ko nga, ang high blood pressure, kung tutusin, hindi naman talaga ito masama. Sign lang ito na kung hindi kayo, depende sa environment. Natakot ka, kumain ka ng marami, hindi ka na inom ng tubig, hindi ka na nag-eehersisyo, hindi nagpapalit yung mga basura mo sa dugo, hindi na ilalabas, ihi, dumi. Hmm. At saka sabi ko nga, yung tinuro ko sa inyo na nakakapagpaiwas ng high blood pressure yun. Nako-convert niya into alkaline yung dugo, yung calamansi and lemon. Tiyagain yung ma-extract yan. 2 kutsarita lang sa kalahating litro at 1 kutsaritang lemon, tuk, 2 kutsarita na kalamansi, puro, kasamang balat at buto, 1 kutsaritang lemon. Pagsamahin mo yung tatlong yan, kutsarita lang ihalo mo sa kalahating litro. Yun, araw-araw. Hindi lang, hindi nyo namamalayan. Yan na nga, yung takot, pag-aalala, yung si Judith, yan, isa rin sa kaka-high blood yan. Hmm. Kung may Judith, Judith sa kuryente, Judith sa tubig, Judith sa lahat, asos, talagang makaka-high blood yan. 3 minutes na lang. Bradmel, di ba gumagana na yung mo, yung sa website, yung program ng, hindi po ba iniimpesahan? Yan, sigurado ka 100% na gumagana yan. Yung, Sindero website. O kasi mamaya pag inumpisahan natin yan, sumablay tayo dyan. Magkagulo-gulo yung computation. Sige lang. Kasi kaya nating yung yun yan. Kaya nating umpisahan at palakihin yan. Hmm. So, ayan. Okay na. 1 minuto na lang. So again, marami pong salamat muli sa lahat po ng sumubaybay sa ating programa sa araw na ito. Magkita-kita na lang po tayo next week, Tuesday uli, 8 p.m. At sana po pakishare po ang ating page para po makarating sa mga nangangailangan ng tulong. Okay? Kasi para nga hindi kayo idamay na kapag may problema sa pinansyal, Hmm. tapos hindi kayo tumulong, masama pa kayo. Ito, libre lang, isi-share nyo na lang. Di po ba? At educate natin yung mga tao, yung mga sakit-sakit na yan, tutusin, hindi naman talaga sakit yan. Kamangmangan lang yan. So, ayan, marami pong salamat muli. Kita-kita na lang tayo uli. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen. Baruch Hashem. Barang Baruch See Hashem. you on Friday, mga kapatid. Baruch Hashem. Yeah.